PAL or Philippine Airlines sumagot or nag-comment sa video na ginawa ko tungkol sa isang OFW na galing sa Riyadh, Saudi Arabia, biyaheng Manila to Cagayan de Oro, na may title sa kanyang video na binutas ang maleta ko. #Philippine Airlines. Nangyari sa luggage ko, okay siya sa Manila. Tapos ngayon, tingnan niyo po. Laki oh, dalawang kamay ko din pumasok. Lampas million views na nga ito sa original uploader na OFW. Pero ayon sa Philippine Airlines ay nakipag-ugnayan na sila sa nasabing OFW para sa assistance or tulong na maibibigay nila. Dagdag pa nila na gumagawa sila ng effort para mapangalagaan or i-handle ang mga bagahe ng pasahero, lalong-lalo na ng mga OFW na may pag-iingat. Ang kagandahan sa Philippine Airlines ay nakipag-ugnayan sila sa pasahero para isolve ang problema at mag-offer ng assistance or tulong. Ito nga ang maganda guys sa use ng social media para sa agarang tulong at aksyon. Kagaya nga ng lagi nating sinasabi na sa dami ng kaso na ganito, mapa-airlines man or balikbayan box, kahit gaano kaganda ang company ay basta may tauhan kayong loko-loko or balikot ng kamay, ay nadadama yung kumpanya na pinagtatrabahuan nila. So, hindi ito kasalanan ng kumpanya. Example na lang sa viral video ng LBC Balikbayan Box ng isang OFW galing sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, na pinalitan yung pirma sa Balikbayan Box nila para pagnakawan ng mga tauhan ng LBC. So, sino ang masisira? Kundi ang kumpanya. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong video na to ay may kinalaman po doon sa package na pinadala namin from Abu Dhabi going to Cabanatuan, Nueva Ecija, Philippines. So kami po ay mga OFW, kami magkakapatid at kagaya po ninyo, kami po ay masaya na nag-ipon para po may maipadala kami dito sa aming pamilya sa Pilipinas. Pero unfortunately po, hindi po naging maganda yung experience namin dito sa LBC. Gawa ng ang dumating po na bagahe sa amin ay kulang-kulang po yung mga laman. So dito po ang dami po mga kulang at isang patunay po talaga na tinamper po yung or binuksan yung box is eto po kasi meron dito na pinagsiseal sila na meron pong signature. So ako po yung nakapirma dyan from Abu Dhabi. Ito yung top na box at ito po yung binuksan nila at pinalitan nila ng ibang sticker na ginaya nilang pilit yung pirma ko. So eto po yung signature. Tinry lang yung signature ko pero hindi po yan ang signature ko, ibang-iba po yung stroke. So dito po sa ilalim, eto po yung original ko na signature. So iba po yan. Akala mo lang magkahawig sila pero ibang-iba po. Ako ang nakakaalam mismo ng pirma ko. So ganun din po dito sa pangalawang box, ganyan din yung ginawa nila. Eto po yung top na part. So, tinry po nilang gayahin yung pirma ko pero hindi rin nila na totally nagaya. So, ito din po yung binuksan nila dahil binawasan din po nila yung laman na yan. And ito po yung original ko po na pirma. Okay? So, para po sa kaalaman ninyong lahat, kung kayo po ay nagbabalak magpadala through LBC, huwag nyo na po tuloy. Kasi ayaw po namin na maranasan nyo yung disappointment na naranasan po namin. Kasi iba at alam ko makaka-relate po lahat ng mga OFW na kagaya namin. Ibang level po yung pagkadismaya namin. Nakakalungkot na may mga tao pong ganon. So, at ito po ay responsibilidad ng LBC na i-ensure nila na hindi po mananakawan yung mga OFW yung kagaya natin na pinaghihirapan po kung ano man yung pinapadala natin sa ating mga pamilya. So, yan po ay paalala po namin sa inyo. Salamat po. Ang labanan na lang dito is kung paano isisettle ng isang kumpanya ang agrabyadong pasahero or ng customer. Kaya sa sitwasyon na ito ay good job ang Philippine Airlines dahil sa maganda nilang customer service para isolve ang problema.